Kasama po natin sa linya, Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Senator? Sa ating mga taga-subaybay. Good morning po, Magandang umaga po. Senator. Magandang umaga. Si Yes, good Maricel. morning. Yes po, si DJ Chacha at Maricel Halili po ngayong umaga. Kamusta po kayo, Senator? Okay lang, DJ Chacha at Maricel. Okay lang po. Una muna, sir, siguro bago natin puntahan yung naging naganap po na hearing sa Senado kahapon, kasama din po namin dito sa programa si Attorney Cristina Conti kahapon. Nagbigay po siya ng pahayag na sabi niya, mukhang kayo na daw po ang susunod na bibigyan ng arrest warrant ng ICC. Ano po ang tugon nyo dito? Walang problema. Hindi man natin kontrolado ICC kung mag-issue tayo ng order. Titingnan natin kung ano magiging action ng ang ating gobyerno despite all that happened during the Duterte situation, no? Yung nangyari kay Pangulong Duterte. Tingnan natin kung anong gagawin nila na naaayon sa batas at dapat naaayon sa ating konstitusyon. Oo. Senator, hindi pa rin po nagbago yung naging pahayag nyo noon na kayo po kung sakali mang matuloy ang arrest warrant na yan, hihingi pa rin po ng tulong sa Senado? Ganon. I will explore all possible avenues, no? Na pwede natin magamit na para mapigilan yung pagpadala sa atin sa dahig. Opo, sige po. Puntahan naman po natin yung naganap po kahapon sa hearing. So nagkaroon nga po kayo ng mungkahi no, na i-contempt itong si Lacanilaw. Pero sa utos naman ni Senate President Chis Escudero, napalaya na nga po ito. Ano po bang nangyari kahapon, Senator Ronald Bato de la Rosa, para lang po sa mga kapatid din natin na hindi po nakapanood nung hearing? Bakit po umabot sa pag-cite in contempt? Well, napakahaba ng panahon na binigay ko sa kanya. Mga ilang oras pa yun bago ko siya siniting contempt. Nung una, sabi ko, hindi kami kagaya ng iba dyan na contempt ng mga resource person nila. Kami po dito ay fair ang laban dito. Hindi po kami mga abusado. Pero please tell us the truth. Huwag kayong magsinungaling dito. Otherwise, talagang may kalalagyan kayo kung hindi kayo nagsasabi ng totoo at hindi kayo cooperative sa investigation. So, yun. Ang nangyari is that pinipilit niya. Dahil lang pinabayaan na namin siya after ng first questioning. Tapos sa bandang huli, tinanong siya uli pala naman ng Chairman Amy Marcos kung hindi niya alam na hindi dinala sa competent judicial authority, national judicial authority, meaning korte, sa korte si Pangulong Duterte. Talaga nag-insist siya na hindi daw niya alam despite the fact na nandun lang siya from pagsalubong kay President Duterte sa tube ng NAIA hanggang Pangulong Duterte sa Gulfstream papuntang Dahig. Andun siya all the time pero hindi daw niya alam na hindi dinala sa korte. So halatang nagsisinungaling. Kaya nag-motion ako to cite him in contempt. Halatang nagsisinungaling. Pero Senator Bato, ano reaksyon ninyo? Yun po nga, pinasite in contempt nyo kasi para po sa inyo, parang nagsisinungaling. Pero ang ginawa naman po ni Senate President Chis Escudero, binali po yung naging cite in contempt decision ninyo. Ano po reaksyon nyo doon na pinalaya? Before I would react to that, kailangan mag-usap-usap na kami. Gusto kong kausapin kung personal si Senate President bakit nagkaganon. At saka kami muna, mga senators, mag-usap-usap pa tungkol dyan kasi ayaw kong hindi maganda na kami naman nag-aaway. Hindi maganda. Kaya sana magkakausap kami ASAP. Being Vice Chairman of the Senate Committee on Foreign Affairs, I demand explanation bakit ganon. Mag-usap muna kami bago ako magsiwala o magbulalas ng aking damdamin kasi mahirap na. Mag-usap na kami. We need to talk. As an institution, dapat hindi kami magkakalat. Kailangan magkaisa kami. So, kausapin ko muna siya.
although may initial reaction to that is I'm dismayed by that move. Pero still, hindi muna ako talak dito. Mag-usap muna kami. Sige sir, hihingi na lang kami ng update tungkol dyan later on. Pero sir, tanungin ko lang po kayo tungkol po dito sa nangyari sa pag-question po ninyo kay PNP Chief, kay General Marbil kahapon, asking kung sino yung nagbigay ng go signal para pasakayin doon sa eroplano si former President Rodrigo Duterte and in-invoke niya pa rin yung kanyang executive privilege. Ano po ba yung basa ninyo dito? Why is it important for you to know kung sino yung nagbigay ng go signal, although sinabi naman po ng DOJ na siya yung nagbigay ng clearance? Giving clearance is different from giving the orders. Let's put that into proper perspective. Sa amin sa military, sa police, iba yung clearance, iba yung order. Yung order talaga isa para malaman natin who is the most guilty, sino talagang utak nitong lahat. Para malaman na the public deserves to know. Kailangan malaman ng taong bayan kung sino talaga. Nagtutulak-tulakan. Maisa-cite in contemporary sana ito si Chief PNP. Kaso nag-invoke siya ng executive privilege. So, we respect that executive privilege. At tinanong naman natin yung isang resource person natin na one of the framers of the 1987 Constitution, si Justice Adolf Ascuna, kasi nagdududa tayo kung covered ba ng executive privilege itong si Marbil because alam natin executive privilege is covered lang ng pribilehiyo na yun, na yung mga membro ng gabinete. Pero may explanation naman si Justice Ascuna na it can be extended doon sa mga sub-secretaries or subordinates ng cabinet members as long as the function is there. So, yun. Inintindi natin yun. Pero halata na nung naiipit na si General Marbil, una sabi niya, sabi ni Torre, ang nag-order daw sa kanya is si Chief PNP, si Marbil. Ngayon, nung tinanong ko si General Marbil, sino nag-order sa kanya, tinuturo niya yung PCTC. Yun daw nagbigay ng order. Nung sinita ko yung PCTC, kung siya bang nagbigay ng order, hugas kamay siya. Hindi daw siya nagbigay ng order. So sabi ko, so therefore, the Chief PNP is lying. Kasi ayaw mo talagang aminin ng PCTC na siya nagbigay ng order. His function na yung pagbibigay PNP. So, nung nasula si General Marbil, yun na, nag-invoke na siya ng executive privilege. Pero sir, So, paano... Klaro na may... sige, go ahead. Opo. Sir, paano ba dapat nila i-invoke itong executive privilege? I wonder kasi my understanding is dapat sakop ito ng national interest and security. Yung pag-i-invoke nila kahapon, ano po yung tingin ninyo dito? Well, lahat naman ng bagay-bagay na hantong sa ikakasama ng bayan o ikakagulo. Magkakagulo ang bayan dahil sa isang issue ay still national security yan. Isipin mo kung aminin nagbigay ng order sa kanya si Presidente Marcos, di magwawala yung taong bayan. Ganito na pala ang ating presidente. Ganoon na pala siya kataksil sa kanyang mga tauhan, sa kanyang sinasakupan ng mga Pilipino. So magwawala ang taong bayan. So national security pa rin yan. So when he invoked that doctrine the doctrine of executive privilege, respeto na ng Okay, so dahil pangit basically... rin naman, kung magkapangit rin naman kung kagaya ng ibang resource person na mag-invoke siya ng right against self-incrimination, still, ikukontempt mo pa rin. Incrimination, ikukontempt mo pa rin. So, masyado tayong road wala na tayong justisya pag ganun tayo. Sir, so basically, bukod po doon sa nakuha nating information mula kay Justice Secretary Remulla na siya yung nagbigay ng clearance,
doon sa pagkuha kay former President Rodrigo Duterte, ano pa po yung mga significant points na napala po ninyo dito po sa ikatlo, no, na hearing ng Senate Committee on Foreign Affairs? Nalaman natin na ang dami nilang dinilit. Dinilit na nila yung Constitution, particularly yung Bill of Rights, doon sa kailang treatment sa Pangulong Duterte. Yung na-discuss man yan na gusto kahapon, di ba? Kaya ito nga, minabuti ng ating committee mag-imbestiga para magkaroon tayo ng legislation kung paano i-regulate or i-control, paano tayo gagawa ng pamantayan patungkol dyan sa relationship between our government and yung ibang international bodies. Opo. So, yan yung ating dapat magawa ng legislation. Hindi yung nasa ko na lang, nasa at the discretion na lang ng Secretary of Justice kung anong gustong mangyari. Nasa discretion na lang ni General Torre kung i-violate niya ang batas o hindi. So, kailangan kaklaruhin natin ito. Opo. Senator Bato, ang ibig sabihin po ba nito, baka posibleng maghain kayo ng resolution for investigation talaga kung sinong punot dulo ang nagbigay o nag-facilitate ng turnover na ito, nagbigay ng utos, kung kanino talaga galing, ganun pong mangyayari? Kasi kahapon, hindi po yun nasagot eh. Kasama na rin yan, pero it's very obvious. It's very obvious na inaamin niya siya daw ang nagbigay ng clearance. So kung inamin niya, kung ang clearance ay pareho na rin yun ng pagbibigay ng order, so there is a problem ng ating gobyerno. Yung chain of command ng PNP ay parang nawawala, nasisira dahil nga imagine that si PNP taking orders from Secretary of Justice na wala naman yan sa kanya chain of command. Maraming question pagdating dyan at kung i-invoke niya na he is the alter ego of the President, para inamin na rin niya talaga na si Presidente ang may kautusan itong lahat. Oo. So marami pang mga questions na dapat masagot. Okay. Kung sinasabi niyo po, Senator Bato, na parang obvious naman na kung kanino talaga galing yung utos, so paano po ba? Kahit hindi na sabihin, you're okay dun sa naging hearing kahapon, or you want mismo na to come out dun sa bibig nila Kanilaw na utos ito ng Pangulo? Ganun po ba ang gusto niyo pong mangyari, Senator? It's becoming too obvious. Itong mga cabinet secretaries na ito, hindi ito gagalaw kung walang imprimatur galing sa Presidente. Hindi man ito sila magpapahiro-hiro dyan na kung anong gagawin nila kung hindi sila inutusan. So, it's becoming very obvious. Senator, kung you can just imagine, Secretary of Justice ka, you can command the full PNP organization, you can direct the PNP, you direct Tory to load the former President Duterte to the airplane. Ganon na pala yung kalakaran ng ating gobyerno, ng ating organisasyon ng PNP. Senator, kahapon nabanggit din po ni DOJ Secretary Remulla na parang nagiging bullying na raw po sa mga executive officials yung nangyaring pagdinig kahapon. Ano po ang reaksyon ninyo dito po sa naging pahayag ng kalihim? Well, makikita ko ninyo kung binubuli ba namin sila. Kung feeling niya, nabuli sila, then so be it. Pero para sa amin naman. Naputol si Senator Bato, nawala ba? Oo, naku po. Oo. Tama ba yung narinig ko? Then so be it. Kung tingin nila ay binubuli sila, then Yes, so yun be pa it. yung sinasabi niya. Pero meron pang karugtong yun May karugtong. Nawala si Antabayanan Senator lang po Bato natin. Oo. So, ngayon, ang mga malinaw na punto, para kay Senator Bato, obvious na kung sino
ang nag-utos kung Nagbigay ng kanino order. galing. Yes. Yun ang Oo. sinasabi niya. Kahit na hindi nasabi ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr. kahapon, para sa kanya, obvious na yan kung kanino galing yung utos na yan. Wag po muna natin bitawan si Senator Bato kasi yung huling tanong lang, baka may iba pang mga Para katanungan dito. malinawan din natin. Tsaka gusto ko lang din malaman kung i-invite pa uli yung mga cabinet officials sa mga A-attend pa susunod kaya? at kung a-attend ba sila. Baka malabo nang mapa-attend kung ganyan yung Oo. nangyari kahapon. Tignan natin, antabayanan lamang po natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ukol nga po doon sa sinasabi na bullying daw sa mga executive officials. Para po sa kanyang kasagutan mismo yan, mga kapatid. At saka ano pa ba gusto nilang malaman? From the hearing kasi parang dun sa nangyari, base na rin dun sa kwento ni Senator, madami kasing mga questions na nasa lag kumbaga naiiwasan at nai-invoke yung executive privilege. So wala ba silang enough information para i-push kung ano man yung legislative agenda na gusto nilang mangyari? Ayan. So, tinatawagan pa rin po namin mga kapatid, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan, nasa linya na po ulit. Senator? Yes. Yes. Senator, balikan ko lang yung tanong ko sa inyo kanina. Nabanggit nga po ni DOJ Secretary Boying Remulla na parang bullying na raw yung ginagawa sa mga executive officials kahapon diyan po sa naging hearing. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa naging pahayag na ito ng kalihim? Wala po kami intention na mambuli dito. Ang aming intention was to find out the truth. Kung bullying ang tawag niya doon, let the people decide kung binubuli ba sila. Makita man ninyo yung video. Tingnan niyo yung video at kung binuli ba namin sila. Minura ba namin sila? Pinipilit ba namin sila na magsabi ng hindi totoo? Hindi naman. Ang sa amin lang naman, ang tanong lang line of questioning namin is lumabas sa katotohanan. O kung gagawin nila scapegoat yung bullying para hindi sila labas ng katotohanan na tinatago nila, then posibleng ganun. Ganun ang nangyari. Ayaw sabihin na bullying na dahil ayaw na sabihin yung katotohanan. Oo. Senator, ano na pong susunod na mangyayari? Magkakaroon pa ba ng next hearing? Ipatatawag pa rin ba natin yung mga executives? Kasama pa rin po ba dyan sila Kanilaw? Hintayin natin si Chairman, si Senator Aimee kung ano yung kanyang gagawin. Hintayin natin. Oo. Senator, kamustahin ko lang din, nakapag-usap na po ba kayo ni Vice President Sara Duterte o ng ilan pa po sa kampo ng Duterte? Nakamusta niyo po ba ang sitwasyon ng ating dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague? Hindi ko pa nakausap si BP Inday Sara since dumating siya from The Hague. Hindi pa kami nakapag-usap. Yung sitwasyon naman ng Pangulong Duterte, ayun, through Executive Secretary Bingbong Mijaldia na lang ako nakikipag-update kung kumusta si President Duterte. Okay naman daw, pero yun nga, maraming dinaramdam health-wise. Ultimo si Bingbong Mijaldia ay inoperahan dahil nag-collapse siya doon. So, ganun ang sitwasyon lang, matatanda na sila. They're both 80 plus years old. So, talagang hindi na dapat talaga binyahe yun. Dito na lang, nalagaan na lang sana. Kung gusto na ikulong, dito na lang sana ikulong sa atin. Sige lang. Doon din po sa pagdinig, tama po ba yung parang naging emosyonal si Senator Robin Hood Padilla, Senator? Yes, talagang napaiyak siya dahil yung sakit na naramdaman namin ngayon ay tagos sa buto. Yung dinaramdam namin ngayon na sakit. Kung ikaw ay Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte, ordinaryong tao nga, umiiyak kami pa na how close we are to the President. So hindi mo mapigilan na mapaiyak si Senator Robin Hood Padilla. Dahil ganun po niya kamahal ang ating Pangulong Duterte. Sir, speaking of Senator Robin Padilla, baka meron po kayong napagkwentuhan kahapon kasi kakabalik niya pa lang di ba, mula sa The Hague? Yun ang sabi niya, grabe dong lamig doon. Yun lang kwentuhan namin.
Mm. Kaya sobrang lamig daw talaga doon. Tinitiis lang daw niya. Gusto na niyang umuwi pero sobrang lamig daw talaga. Opo. Pero siya yung campaign manager po ninyo at medyo mahaba-habang oras yung inilagi niya doon sa The Hague. So, paano po ito nakaapekto doon sa inyong kampanya? And are you still actively campaigning ngayon, Senator, despite all these issues on former President? Yes, makita mo sa aking Facebook page. Makita mo doon kung saan ako pupunta, saan ako nagkakampanya. Makikita mo lang doon na umiikot ako. Ah, The more na na-encourage tayo, the more na-encourage tayo na mag-ikot dahil nga lahat ng tao kahit saan ka pupunta, walang ibang sinasabi, walang ibang tinatanong, "Sir, kumusta si Tatay Digong, sir? Paki-extend na lang po sa kanya, paki-regards po na mahal namin siya, sir." Yung palagi sinasabi sa akin ng mga taong bayan, anywhere I go, yun ang palagi sinasabi. So, nakaka-encourage po. Kaya tayo'y nagsumikap na mag-ikot para mabigyan ng hustisya yung nangyari sa ating Pangulong Duterte. Opo. Although, sabi niyo nga po kanina, Senator, hintayin natin yung sasabihin ni Senator Amy Marcos kung sino yung ipapatawag sa susunod na pagdinig. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano pa po ba yung gusto ninyong malaman at mapiga mula po dito sa mga government officials para po maselyuhan itong usaping ito? Marami pa din sa yung taga-armed forces, hindi pa natin natanong, no? Wala pa, hindi pa pumunta doon yung taga-armed forces. I don't know kung nandoon pero hindi ko nakita. Yung nag-control doon sa Villamor Air Base. Yung paano nila binawalan yung abogado at anak mismo ng Pangulo at yung doktor na espesyalista doon sa kanyang diabetes na sakit ay binawalan. Dapat malaman natin yung mga rason kung bakit nila binawalan. Opo. At yung doon naman sa yung kaap, hindi pa natin nakausap kung kanino talagang eroplano yung Gulfstream na naghatid kay Pangulong Duterte. Dahil kasama yon sa tatamaan sa executive order ni President Trump. Kung papansinin ni President Trump yung Philippine situation, tatamaan yung mga tao na yon na may-ari ng mga assets na yan. Posibleng ma-freeze yung mga assets nila sa Amerika kapag sila'y tumulong na makialam ang ICC dito sa ating bansa. Opo. Sir, si Maricel po ito. So, AFP and CAAP ang gusto niyo pong makausap. Yes. Opo. Pero yung sinasabi po ninyo kanina na may possibility na ma-freeze din yung assets ng mga tumulong? Well, kung pakialaman ni Pangulong President Trump, kasi may executive order siya, di ba? Banning ICC and penalizing all the people who are facilitating or supporting the ICC investigation and ICC interference into the domestic affairs of one allied nations. So kaalyado man tayo ng US. So pwedeng pakialaman ni President Trump itong ating sitwasyon. Okay. Pero for now, sir, wala pa pong petsa kung kailan yung possible na susunod na Senate hearing. Wala pa, Maricel. Hintayin muna natin si President si Chairman, si Senator Amy Marcos kung kailan ang next. Alright. Sige po, Senator Bato de la Rosa, maraming pong salamat sa inyo. Thank you for joining us this morning. Salamat, Maricel at DJ Chatsa. Good morning sa ating lahat. Maraming salamat. Yan nga po mga kapatid, Senator Ronald Bato de la Rosa.